Bukod kay Casimero ay may dalawang Pinoy pa na maaari talagang magpagapang kay Naoya Inoue sa ibabaw ng lona at tatapusin ito ang kasikatan ng halimaw ng Japan dahil ang dalawang Pinoy na ito ay naging kampiyon mismo sa bansang Japan. Sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga kampiyon na Pilipino kontra sa mga Hapon ay may dalawang Pinoy ang talagang namayagpag at hindi pumayag na magpatalo. Naging kampiyon sa Japan ang ating mga pambato. Kinomatos ng isa ang kampiyon na Hapon na nakalaban niya habang nangisay naman sa suntok ang pangalawang kampiyon na Hapon na nakalaban ng isa pa nating bida. Kaya sa dalawang Pinoy na ito ay maaari talaga nilang pagapangin si Naoya Inoue sa ibabaw ng lona. Sino itong dalawang Pinoy na naging world champion sa bansang Japan at ang mga kampiyon na Hapon ay kanilang kinawawa at pinagapang? Isang undefeated Japanese boxer champion ng IBF World Minimum Weight Division ang tinaguri ang susunod bilang Japanese Monster. Sobrang husay at lakas nito dahil 5 Pinoy na ang kanyang pinasuko at bodega talaga ng ating mga boksingero ang kanyang palaging punteryado. Ngunit ang Japanese undefeated monster na ito ay nakomatos sa huli niyang nakalaban na magsasakang Pinoy na boksingero. Nag-agaw buhay talaga ang Hapon na kanilang pambato. Namugbog, nawasak, nalamog talaga ng gusto ang Hapon na boksingero kaya naging bagong kampiyon na ngayon ang ating pambato. Si Pedro General Taduran Jr. o mas kilala bilang Pedro Taduran ay ang tinaguri ang The Kid Pedro General ng Philippine Boxing. Siya ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Libon, lalawigan ng Albay. Bata pa lamang ay mahilig na talaga sa boxing ang ating bida dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya na ang tanging hanap buhay ay pagsasaka. Dahil bata pa lamang, pagtatrabaho na sa bukid ang nakasanayan nito kaya maagang nabatak ang katawan ng ating boksingero. Walang humpay sa kakatraining at kakatrabaho. Yan ang naging daily routine ng ating boksingero. Araw ng Sabado, September 7, taong 2019 sa Horado Hall of the Philippines Marine Corporation, Port Bonifacio, Taguig City. Naganap ang isa sa pinakamalaking laban ng ating pambato. Makakalaban niya si Samuel Salva ng Lanao del Norte para sa bakanting kampyonato ng IBF World Minimum Weight Division. Napakalakas at undefeated ang kanyang kalaban na si Samuel Salva sa record na 17 wins with 10 knockout na walang talo. Samantalang si Taduran ay may 13 panalo, 10 sa pamamagitan ng KO at 2 na ang talo. Kaya medyo tagilid siya sa kanyang kalaban pero round 4 lang ang itinagal ng kalaban. Samuel, Pedro, halika. Okay. If you want world-class boxing, you have Kong Salva versus Pedro General Taduran. Taduran very mechanical, but also very versatile. Salva, the smaller the throw, Salva from running away. Baiting him. Great first dribbling. Yes, indeed. And Taduran has to be wary. From the right hand, now he's throwing the right hook. Good shot there by Salva, sneaking away with the right. Oh, again another right hand. Salva backing off, waiting for his turn. Oh, The Southern Island most widely spoken in the golf. comes in Yes. to avoid getting nailed by that right hand. Couple of uppercuts now from Salva. He has avoided so much. Taduran applying non-stop pressure. Some of the people in the front Oh, here. Salva good made left hook by Taduran. the ring to get away from Taduran. Taduran will not let him.
Taduran. Some What a change in momentum. Oh, left pressure straight. kept on. Salva. Salva's in big trouble. Salva's in big trouble, Bill. Andres Salvo, relentless attack by Taduran. And clocks him with the left. With El General Taduran. I was Oh, with left straight. amazed that Salva survived this round. Can he survive? Another left straight. Oh, boy. What a round! Coming down the line, round number 4. And Home. Here is Taduran. but the space Taduran away is from sitting on the body. Taduran going to the body, going to the head, trying to hit. For Taduran, Taduran Oh, hits him but with the floating head. punches. Salvas. This Maybe is- ready to go down, Bill. Oh, big left by Taduran. Taduran, There's a point deduction. Can Salva answer the fight? Answer the bell. I don't think he's gonna answer the bell. I don't think he's I not don't getting think it he's from gonna his get stool. up. The fight is over. Panalo dito si Pedro Taduran dahil hindi na kayang lumaban ng kanyang kalaban. Araw naman ng Lunes, January 30 taong 2023, nakaharap naman niya ang pambato ng Tagbilaran Bohol na si Powell Balaba. Pero round number 3 lang din ang itinagal niya sa ating bida. Right. Third round. He's still standing up, partner. Meet them all for lunch, partner, no? Ngayon ay talaga namang, as of this point, ha? Impeccable, partner. Oh! What a 1-2 by Pedro Taduran. Stands up. Tama. And Balaba stands up, trying to compose himself, throws a hook, but is still very much stunned. Oh, another round. And there you have it. Sa kabilang banda naman sa bansang Japan, ang undefeated na Hapon na kanyang makakalaban, si Genjiro Sejioka ang naging bagong kampyon ng IBF World Minimum Weight Division. Matapos nitong brutal na talunin si Rene Mark IV na tumalo at umagaw ng titulo kay Pedro Taduran. Limang Pinoy na ang nabiktima nito, lahat sa pamamagitan ng KO at bodega talaga ng Pinoy ang kanyang palaging punteryado. Ang kanyang pinakahuling Pinoy na nabiktima ay si Jake Amparo ng Tagbilaran Bohol at katulad ng mapait na sinapit na mga Pinoy na boksingero sa hapon na ito, round number 2 lang ang itinagal ng Pilipino. ジェリーク・アンパロがやってまいりました。アンパロにとりましては世界初この最初のポイント。大樹さん的にはどの辺楽しみにはお互いのグローブが届くところ。入ってきて、おお、入ってくるね。おお、ボディー打ちに来ました。おお、ちょっとカバーが遅れたか。銀次郎。チャンス作るのってやっぱりやりますよ。おお、狙ってますね。さあ、内さんちょっと頭が当たりました。ここでゴングです。いい選手。第1ラウンド終了。山本さん第1ラウンド、ね空気のお話もしてくださいましたが、どんなことを思いましたか。打ち込んでいきます。左強いパンチだ。ちょっと足元12センチです。ノーボディー。すごい上と思ったんですかね。腕倒せっか。立てません。息できてないかもしれないですね。カウンター。多分ですけど上やと思ったんですよね。で下来たからそのま Dahil sa panalong ito at pagiging undefeated, naging superstar si Genjiro Sejioka sa kanyang bansang Japan. Kaya naman binansagan na siya
bilang the next na Uya Inoue in the making. Siya na daw ang the monster ng Japan na sobrang promising. Araw ng Linggo, July 28 taong 2024 sa Shiga Daihatsu Arena, Ocho, Japan. Dumayo si Pedro Taduran upang hamunin ang the next the monster ng Japan na si Genjiro Shijoka. Pero mapait pala ang sasapitin niya sa ating bida. Paglalabanan nila dito ang hawak na titulo na kampyonato ng Hapon na boksingero bilang IBF World Minimum Weight Champion. May record ang Hapon na boksingero na 11 panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog dito ang ating pambato na may 4 na natalo. Round number 1, mababa ka sa mukha ng Hapon na gusto niya kaagad tapusin ang ating pambato. Hindi siya nagbibiro, galit na galit ang ekspresyon ng pagmumukha nito, pero naging mas agresibo dito ang ating boksingero. 言っていました重岡銀次郎。ただ今までブログの上です。速さにも対応結構してくる選手がいる。あと力強さ、この辺ですね。だったボディーブローですが、重岡銀次郎右ももちろん強いボディーブローを持っています。伸びるんですよね。で力強さも持っております。おお、踏み込んできましたね。かもしれないですけど、ずっと右の破れてしまいました。そのことも、まあそこに込めてまた再起しようとしています。そして防衛戦を続けようとしています。ボディーブロー良かったですね今ね。ああいう踏み込みがいい試合ですと随所に出てくるんですからね。もう左大きく、その一方でこういう大胆なスイングも見せてきます。ここで第1ラウンド終了です。 Sa round number 2, kuha na ni Kabayan ang galawan ng kalaban, kaya siya nakipagsabayan at puro mabibigat na suntok ang kanyang pinakawalan na nagpayanig sa Hapon na kalaban. そしてブロックもしっかりとしています。しっかり返しパワーもあります。ありますね。間違いなくありますね。パワーというか全体体幹しっかりと体全体で押してくる感じがあります。そしてボディーブローも放ってきます。タドラ、なかなかの選手です。いやでもこれいいジャンプですね。確かめるようなジャンプです。おお。上下、そして右、今、おお、こすったかもしれません。はい。確かに今合わせた時に、あれこいつ意外と体力あるな。ああ、左ストレートだ。ダメでしょこれ。はい。向きにならないでボクシングした方がいいです。そうですね。はい。銀次郎得意なこう手配になるね。いや左が当たってるんですよ。はい、外の腕を使います。おい、重岡銀次郎、左、飛び込んでいきます。おお。右当てます。距離を取れません。潰しにいます。スピードに対応してますね。それとも。Round number 3, nakakalamang na sa lakas ng patama ang ating pambato, kaya nagsimula na talaga mabugbog dito ang Hapon na boksingero. 聞いてないのか、聞いてないように見えます。おお、入ってくる、入ってくる。体の問題同士。もうこの位置はジャブの位置じゃないんで、左、伝わってないんですよね。来ました。なるほどね。はい。逆にそうですね。打ち抜かれる位置よりも、それだったら逆に押し込んでっていかないと、タドラ止まらないんで。ただそれで交代は決して自信を持っているペドロ・タドラ。いつもの伸びは諦めません。第3ラウンド終了。 Sumabog na kaagad dito ang ilong ng Hapon na kalaban dahil sa napakatinding kamao ng ating kababayan. Sa round number 4, kuhang-kuha na ng Pinoy ang tamang timing at distansya, kaya atras na ng atras ang bugbog sarado na Hapon na kalaban niya. ジャンプはいいんですけど、そこ系のパンチ、つまりタドラの左をもらうから効くんですよ。はい、見えてないんで、接近戦でボディ穴塞がってるんで、まだギリギリ見えてるんでしょうけど、もっと試合をしています。もちろん勝った試合もありますし、負けた試合もあります。あれがもらい出すと、おお、こすられてる。ちょっとふらついてる。いやー、これはどうかな。今がチャンスかもしれません。このラウンドです。左ボディブローも打ったのか。ボディちょっと入りましたね。腰を曲げています。ここでノック。 Round number 5, accurate pa rin ang mga patama ng ating pambato, kaya bugbog sarado na talaga dito ang Hapon na boksingero. Pikit na ang mga mata at sabog na ang ilong nito. 中途半端に見えるぐらい。あ、見てますよ。こうね。見えないんだよ。そう、それが一番危ないんで。目をつめてたらそう取られちゃってもしょうがないですからね。この距離で。この前足
これちょっとクリーンジャンパーじゃないですか。ちょっとね、ちょっと今反則だね。ラフですけどね。 3発ぐらい打ちましたよ今。本来的にね、レフェリーの見栄えはめちゃくちゃ良くないです。ちょっとまた動きが止まっているかもしれません。ちょっと惜しいですね。 Sa round number 6, mas malakas talaga ang mga kamao ng ating kababayan. Kaya nabugbog na naman dito ang Hapon na kalaban. Napakatibay din talaga ng pagmumukha ng ating kababayan. 上だったかもしれません。さあボディがちょっとやってます。ちょっとそうせざるを得ないようなところがポイント的にもね追い込まれてきていますね。もう倒すしかないという、まだ余裕はラウンドがありますけれども、先に行けば行くほどちょっと今のピンチを見てみますと先もそれがありますからね。でも前半ポイント取ってたら別なんですけど、やっぱ取ってないと思うんで、だったら、はい、今とかそれとないですよね、やっぱりね、勝ってるとね、あとボディダブル、ボディがちょっとずっと顔が前に出てしまいました。クリンチに行こうとしています。クリンチいらっしゃいません。前にとどまられてしまいます。銀次郎止めないか。なんかレフェリーがタイミングを測っているようなところなんですね。もうこれはこのラウンド戻って、おお、ちょっと危ない。 Round number 7, lumalaban naman talaga ang Hapon na boksingero. Pero ganun pa rin ang senaryo, nabugbog pa rin siya dahil sa dami at lakas ng kamao na pinakawala ng ating pambato. 銀次郎、この座カウンター打ちながらも押し込まれるようになっただけの実力は持っていた。そうですね。それといいパンチだ。田村勝負に来ましたね。これ田村打ち落としてきました。いや、バックしてますよね。左ストレートをこすった。今度ボディ田村連打連します。止められるぞ。時間でやってんのかなと来たね、カウンター田村。 Sa round number 8, hindi na maipinta ang pagmumukha ng Hapon na kalaban habang relax lang ang Pinoy at malinis ang mukha ng ating kababayan. Bugbog sarado pa rin ang Hapon na kalaban. 雄大選手が失い、そして今回今まだまだ様子を見てるように見えますか。はい、でももう長引けば長引くほど、気づかなかったようです。重岡交代しながら左ショートのパンチだ。強いパンチ右、これはもらえませんでした。ステップします。集中だ。これそうクリンチするか回り込まないと止められる可能性もあるので、いつもの強いパンチが打てない。さあまたラッシュだ。止めにかかってきました。いや、銀次郎倒れないからね、力がないか、カウンターしかない。いいタイミング、これもいいタイミング。上からの攻撃になります。重岡懸命に動き続けます。これね、ちょっと大きく的を外しました。また田村が来ます。田村が下から来ました。こらえました。 Round number 9, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng Hapon na boksingero. Puro bodega at ulo ang tinamo nitong patama mula sa kamao ng ating boksingero. Kaya nawasak, nalamog, nabugbog sarado ang Hapon na boksingero. 激しい打ち合いになったらちょっとレフェリーがもう完全に銀次郎の顔しか見てません。残り時間から言っても千載一遇のチャンス、それがあるかどうか、そこに進め大丈夫かという OK といううなずきました。重岡銀次郎左ストレート容赦なく田村迫っていきます。銀次郎下からだ。
Inawat na dito ng referee ang kanilang laban dahil hindi na kayang lumaban ng Hapon na kalaban. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo at pagkalamog ng Hapon na boksingero, nawala na siya ng malay at nakomatos na pala ito. Isinakay na sa stretcher at diretso sa ospital ang kanilang bidang boxer. Tuwang-tuwa naman ang ating boksingero dahil siya ay naging bagong kampyona ng mga Pilipino. Kinilabutan talaga si Manny Pacquiao at si Secretary Abalos sa isang bagong kampiyon na Pinoy na dumurog ng mga kampiyon na Hapon at sa undefeated na future superstar ng bansang Mexico. Kaya naman na in love sa ating bida at pinakasalan pa siya ng isang diwatang Haponesa. Sobrang lakas ng boksingerong ito na 2 beses naging kampiyon sa bansang Japan at sa huli niyang laban na ginanap sa Pilipinas, isang Mexican future superstar ng boxing ang kanyang pinagapang. Sino ang boksingerong ito na napakatindi ng kamao na posible talagang pumalit sa ating pambansang kamao at magtataas muli ng bandila ng mga Pilipino? May isang Pinoy na boksingero na 2 beses naging kampiyon sa bansang Japan. Sa sobrang lakas ng ating kababayan ay nangisay talaga sa kanya ang unang Hapon na kampiyon na kanyang nakalaban. At 2 beses bumagsak, bugbog sarado talaga ang pangalawang kampiyon na Hapon na nakalaban ng ating bida. Kaya naman kinalabutan talaga ang mga Hapon na kababayan ng kalaban niya. Kaya siya na ngayon ang bagong WBC World Minimum Weight Champion. Ito ang resulta ng paulit-ulit na pagsasanay para palakasin ang kanyang bodega. Kaya sobrang tigas na ng bodega ng ating boksingero. Naging malaking factor din talaga ang underwater na pagsasanay nito. Kaya wala ng Hapon ang makakatalo pa sa ating pambato. At sa huli niyang laban, pinagapang niya lang naman ang isang undefeated na Mexicano na kanyang nakalaban. Si Melvin Oliva Jerusalem ay ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Manolo, Port Eats, lalawigan ng Bukidnon. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ang katawan ng ating bida dahil ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka at dahil sa hirap ng buhay sa probinsya at sa impluensya ng kanya mga boksingerong kuya, ang pagbaboxing ay tuluyang pinasok niya. Nag-umpisa siyang lumaban sa mga piyesta at baryo-baryo. Napakalakas ng kanyang kamao at napakahusay niya na batang boksingero. At may isa pa siyang laban na nawalan talaga ng malay at nahimatay ng tuluyan ang kanyang kalaban. Dahil sa husay at sunod-sunod na panalo ay nabigyan kaagad ng pagkakataong lumaban sa isang world title fight ang ating pambato, ang WBO World Minimum Weight Championship. Araw ng Biyernes, January 6 taong 2023 sa Edion Arena, Osaka, Japan ay dumayo ang ating boksingero. Makakalaban niya rito ang kampyon ng WBO Minimum Weight Division na si Masataka Taniguchi. Napakatindi ng Hapon na ito dahil sa 16 na kanyang panalo, 11 sa mga ito ay kanyang na-KO. Bagamat mayroon na siyang 3 talo ay hindi pa siya nakaranas ng KO. Samantalang ang ating pambato ay mayroon namang 19 na panalo, 12 sa pamamagitan ng KO at may 2 talo. Pero sa Japan ginanap ang laban kaya heavy underdog ang ating kababayan. Pero magugulat ang mga Hapon sa resulta ng laban dahil brutal knockout at nangisay-ngisay ang sinapit ng kanilang kababayan. Sa round number 1, medyo may katangkaran po ang Hapon na kalaban pero hindi naman nasindak dito ang ating kababayan. Pinakita niya ang dugong Pilipino at nakipagsabayan. 162センチのチャンピオン谷口以上に少し差はあるのかなということはスタートしました。体つきはでも今はねサウスポーからまずジャブをついていきながら、左のビッグヒット、まずこれを狙っていこうという谷口です。相手もフィリピン人の特徴っていうのはすごく一撃がすごく速くて、で切れるんでパンチが、
からそこは注意してもらいたいですよね。19勝していますが11のノックアウト勝利があるという選手、前回は相手をカットしての2ラウンド TKO 勝利を飾っているジェルサイマーです。非常にいいパンチを持っています。2入っています。左ボディ、結構ボディをジェルサイム打ってくる印象ですね。そうですねはいただでもピンチスピードがあるんで、そこは挑戦者から言うと右ですね。右手になってくる。そうですね。しかしちょっとちゃんとゆっくり来てくれたんですよね。結構いってますよね、序盤から。この辺りが右のフック、やっぱりいいパンチある。パンチありますね。相手にここもボディすごい色です。サイボディ第1ラウンド終了しました。 Bago mag-umpisa ang round 2, namamagana dito ang mukha ng Hapon na boksingero at dito na siya tatapusin ng ating pambato. ジェルサイムは話をしています。ですから引き出しも結構持って、ボディこの辺りのボディワークがやはり右のジャブとかね、下にあれがやっぱり相手のガードを下げさせ、やっぱり内訳の意識っていうのも試合通して大事ですね。やっぱバリエーション多いですね。序盤でも右を食らってしまった。来ましたね。追いつけ追いつけ追いつけ、谷口追いつけ追いつけ。Isang napakalakas na suntok sa panga ang tinamo ng Hapon na boksingero, kaya ito nangisay at sobra talagang nahilo at itinigil na ng referee ang laban dito dahil di na kayang lumaban ng kanyang kababayan na boksingero. Naging bagong kampyon si Melvin Jerusalem ng WBO Minimum Weight Division at napaiyak talaga ang mga Hapon na nanonood sa laban dahil brutal knockout ang sinapit ng kampyon na kanilang kababayan. At di lang yon, may isa pang diwatang Haponesa na na-inlove talaga ng sobra sa ating bida. Araw naman ng Linggo, March 31 taong 2024 sa International Conference Hall, Nagoya, Aichi, Japan. Muling dumayo ng Japan ang ating kababayan. Kakalabanin niya rito ang Hapon na kampyon ng WBC World Minimum Weight Division. Si Yudai Shijoka ay halimaw na undefeated na boksingero. May record ang Hapon na ito na 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Challenger lang dito ang ating kababayan, kaya heavy underdog na naman siya sa kanilang laban. Pero magugulat ulit ang buong bansang Japan dahil 2 beses babagsak at mabubugbog talaga ng gusto ang kampyon na kanilang kababayan. Round number 1, agresibo agad ang Hapon na kalaban, pero pinag-aralan kaagad siya ng ating kababayan na binomba kaagad ang bodega ng Hapon na kalaban. の展開できるか、重岡雄大前の手で相手の前を弾きます。雄大はサイズがありますね。ありますね。練習たまに見に行くと、いやいけないんですよね。ボディへ。これです。ボディ効いた。ボディ入った。雄大ボディ効いてない。効いてない。もう一回行きました。もう一回ボディ効いてないですか。ボディ効いてないですか。雄大が飛びつきます。雄大ボディ効きましたよ。雄大が下がります。大きく距離を取ってきました。さあジェルサイム、ボディ2つ徹底的に出てきます。ジェルサイムすごい勢いだ。ジェルサイムが返り咲き満々。見事に出ましたね。明らかにもらったのは確かです。ボディ効いてますね。フェイントからでこれ1ラウンド戻ることですね。ブロックします。いい攻撃を見せました。チャレンジャージェルサレム。 Sa round number 2, gustong bumawi ng Hapon na boksingero pero lagi pa rin siyang nasasapul ng ating pambato. 左はプラー当たっていません。コンスタンスが打ってるってことは、距離感を作るは全然ジャブも出せないんです。今、当たらなくても当たってもだんだんと相手の体に触れる。ちょっとやらしいんですよね。これ怖い試合になるのか。熱い試合になっていきそうです。いいジャブ。いや伸びる。Round number 3, nagpalitan sila ng mabibigat na kamao pero mas nakalamang po dito ang ating pambato at napabagsak niya ang Hapon na boksingero. 互いに様子を見ているような展開であのストレート男であります。やっぱりこういうことなんですよね。ダウンしたんです。絶対8。
スロー VTR これなんですよね。ごめんなさい、ダウンがありましたね。見事なカウンターです。落ち着け落ち着け。やはり油断どころか一瞬の結構反射的出る感じはあ反射的。ダウンをしました雄大。先ストレート出した瞬間で、あれでかわされてね。後でね捉えました。どんどん相打ち。右ストレート襲いかかってきた。左で引っ掛けるようなサウスポーで Sa round number 4, nag-iingat na dito ang Hapon na boksingero pero di pa rin mapigilan ang kamao ng ating pambato. で自分から言ってその後を気をつけないといけないですね。あ今こういうところですね。今のこちらがね、なんで雄大は出させた方がいいんですが、もう本体兄弟共通するところであります。先に今度はボディを打ちに行きました。左カウンター、今いいパンチ。今出ていくところだったんですが、深いですよねやっぱり。ちょっとなんかサクリバリのような感じでポンポンと出してみます。どうだ、合わせてきます。今度は後ですね、逆に。逆に出られました。Round number 5, batibay din talaga ang Hapon na kalaban. Nakipagsabayan siya sa ating kababayan at maganda ang kanilang naging palitan. 距離合わなかった。ずっとですから。でもあれ必要ですよね。さっきあれ無理に行って打ち落とされましたから。いいボディ。いいボディ。もう一回行った。もう一回行く。右打ってもう一回行く。よけた。すごいな。つられるようにしてこのジェルサレムもこの重岡雄大の規約にこうします。今いいショートでしたね。細かな動きをしているのがよくわかります。どうだ、相打ちか。これは止めました。後も出せないんで。そうですね。非常に綺麗な、左左。境界線お互いに踏み込んでいます。いいボディ。そうですよね。無理してるかもしれません。気をつけなければいけないという言えなきゃいけないとなってきますが。 Sa round number 6, lamang na talaga dito ang ating pambato. Nabugbog na niya ang kampiyon na Hapon na boksingero. おでこにパン。はい。いきなりね、やっぱりこのボディ。良かったように見えました。下がったのか。もう一回ボディ。お互いのボディ返してきた。危ない。ちょっともらってました。ナイスガード。これはパンチ、ジェルサレム。ジェルサレムも今気がつきまして、形に受けました。読み合い、ペイントの掛け合い。Napabagsak muli ng Pinoy ang Hapon na kalaban. Bugbog sarado talagang inabot niya sa ating kababayan. 構えがね、そうですけど、ポイントがね、そして目の前で動き続けています。やっぱり伸びます。伸ばしていきます。さあ、雄大、ここからです。残り30秒。ジェルサレム、おでこんでダウンがありました。 Round number 7, ayaw pa rin sumuko ng Hapon na kalaban. Nakipagsabayan pa rin siya sa ating kababayan. Pero mas madiin talaga ang kamao ni Kabayan. いいパンチ持ってますね。鳥谷さん、ボディーブロー。あくまでも倒しに行くんだという重岡。気合を気迫を見せます。どっち見てます？モニターですか？上ですか？出るか？だったらぶったられるんですけど。いや、もうこれがやっぱりボクシングの面白さでしょう。重岡のその先にいます。ただまだこうあるわけで、特にやっぱりドネアぐらいだと皆さんが常に見ている選手ですからね。 Sa round number 8, bumagal na ang Hapon na boksingero. Kaya lagi na siyang nasasapul ng ating pambato. その前があるからいきなり右、これがちょっとダウン取られてるっていうのがめちゃくちゃ面白いですよ。飛び込むな。行くのか。右ストレート入ってった。あれ、石岡雄大パンチあるんですよね。顔が結構ここまで
Round number 9, masigla pa rin dito ang ating boksingero at nakapagpatama pa siya ng magagandang kamao sa kalaban nito. いい選手です。だいぶ戦いやすくなったと思うんですよね、今ジェルサレムのこの祭典で、ちょっと乗ってきてるんですよね。左から左フックっているジェルサレムにどれだけ効果があるか。それとスピーディーなんと踏み込伸びるな。そうすると待ってるわけですね。初めてのメイン。絶対いいですよ。やっぱあれ組んでさあこのラウンド取れたでしょうか。取られた。 Sa round number 10, ganon pa rin ang senaryo, lamang pa rin ang ating pambato habang bugbog sarado na talagang inabot ng Hapon na boksingero. もう一回いく。カットしているジェルサレム。ボディはどうだ。ボディ入りますね。あるいはいや、雄大は先に手を出しました。分かってることですからね。左。気強いな相手も。打ってきますよ。いっちゃったと思ったら軽く大パンチだ。いける。左。ダブルでいきました。来たりするんだよ。あれだから多分どうですか。 Round number 11, matigas talaga ang kalaban, parang may pinagbabawal na itinurok sa kanyang katawan. Kaya kahit anong bira ni Kabayan, hindi ito tinatablan kahit nabugbog sarado na ang inabot niya sa ating kababayan. 間違いありません。ボディナイス。惜しいな今。左ストレート。いくら左。とにかくナイス。いいタイミング。もう一回打ちます。打たれた。効いてますね。いきます。もう一回。これはタイミングをずらします。先に来ました。敗戦だ。セルフ4は疲れるな。距離がちょっとありすぎます。11ラウンドで終了しました。さあどうなるか。 Sa round number 12, sabog na ang ilong ng Hapon na boksingero at matibay talaga ito, kaya lang wala siyang ipinanalong round sa ating pambato. 先に来た。ジェルサレム。いい選手です。頭も当たります。すべての力を拳に乗せたい重岡雄大。2度目の防衛戦、重岡への声援が沸き起こっています。シャッフルから右からナイス。今かすった。 Si Melvin Jerusalem ay naging bagong kampiyon ng WBC Minimum Weight Division. Itinaas niya ulit ang bandera ng Pilipinas sa kanyang pambihirang lakas na ipinamalas. Araw naman ng linggo, September 22, taong 2024, naganap ang isa sa pinakamalaking laban sa Pilipinas sa maalamat na Mandaluyong City College Gymnasium. Ay muling lumaban si Melvin Jerusalem. Makakalaban niya rito ang future superstar ng boxing sa Mexico na si Luis Castillo. Undefeated ang Mexicanong ito na may 21 na panalo, 13 sa mga ito ay kanyang nakio. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato na mayroon ng 3 talo. Sa mga interview sa Mexicanong ito, may angas talaga ito. Hindi daw siya pumunta ng Pilipinas para magpatalo. Kukunin niya daw talaga ang kampyonato mula sa ating pambato. Pero kikilabutan si Secretary Abalos na mayor ng Mandaluyong at si Manny Pacquiao na organizer ng laban sa napakatinding performance ng ating kababayan. Gagapang lang naman ang undefeated na kalaban. Sa round number 1, dito mapapabagsak agad ng ating pambato ang napakatangkad na undefeated na Mexicano. Matitikman nito ang kanyang kauna-unahang pagbagsak sa ibabaw ng lona dahil sa malapakyaw na kamao ng ating bida. Jerusalem goes to the body. Jerusalem attacking the body nitong There you go. leveling. Good start for He's Jerusalem attacking the going body of Castillo. Another- and height advantage medyo nanenegate Yeah. ni Melvin. Yes, it's Because not exactly. Whoa! And just like that, That's what I'm talking right about. hand on the button. just What like is I going told, on? just like Will I he told you, survive that? we have to watch out for that right hand. That's the killer. That's the killer right The there. right hand. Will Melvin And Melvin is going for Jerusalem! finish this fight? Continues the pressure. Oh my God! The referee is taking a close look.
at Castillo right now. He's checking if Castillo hanging on for dear life. And what a round for Melvin Jerusalem. Round number 2, medyo naka-recover na Mexicanong kalaban pero di pa rin siya tinantana ni Kabayan. Gusto niyang ulitin ang ginawa niya sa Mexicano sa round 1. Melvin Jerusalem, his first world title. Yes. Yun nga lang naka-recover dito si Castillo. So props to him. Ganda yung preparation ni Castillo for this fight. 4-punch combination by Melvin. Of confidence Yes. coming to the second round. Hook dun si Jerusalem. They cannot. His own. against Jerusalem. Oh. Which Final 10 seconds Nice of the round. right hand from Jerusalem. another one. What a round again for Melvin Jerusalem. Double. Sa round number 3, nakuha na ng ating pambato ang galaw ng Mexicano kaya lagi na itong nasasapul ng ating boksingero. Everyone wants to get that video. I like the way Melvin Jerusalem is cutting the angles of Luis Castillo. Yeah? Pwede niyang ibato yung kanang kamay niya doon. See? Yun, no? Bato yung kanang kamay sa katawan. As Castillo loses balance. And in fairness to Castillo, he's not giving up without a fight. Huge props to him for that one. Left hook from Jerusalem lands. Right hand from Jerusalem lands again. Ano na yun? He went wide. Oh. Di ba? Parang he's trying to counter pero wala eh. Doon siya Nice nahuli. right hand from Jerusalem. And just- Snaps the head back of Castillo just to end the round. Very efficient. Round number 4, bugbog sarado na ang Mexicanong kalaban na checkmate na talaga siya ng bagito nating kababayan. Good body shot. Jerusalem is heavy-handed. Grabe. Oh. So far, it's all been Melvin Jerusalem. Yan, oh. I think that's safe to say that's a lot. Sa round number 5, ganun pa rin ang senaryo. Palagi pa rin nasasapul ang Mexicano. Atras na ito ng atras dahil natatakot na siya sa ating pambato. Mexican spirit right there. Diba? So, For a reason. oh. Oh yeah. Yung work rate ni Jerusalem. Good combination for Jerusalem. And a follow-up to the body after that flurry. If you're Jerusalem, The body into the head. Oh, that was a sneaky left hook there by Castillo. Another right hand lands for Jerusalem. Oh wow! Beautiful uppercut. Uppercut and a hook there by Jerusalem. And what we're seeing. good right hand again from Jerusalem. 10 seconds of this round. Overhand right just to end the round for Jerusalem. Round number 6, napakaliksi pa ng ating kababayan. Kahit na matangkad at mahaba ang galamay ng kalaban, hindi niya matamaan si Kabayan. Scorecards in favor of Jerusalem. Still a low stance for the champion. Unleash rate. Towards the 5th round, yung work rate ni Castillo tumaas na. Good right hand from Jerusalem. Right on the money. Pasok na naman po yun, mga Pasok kaibigan. na naman po yung kanan na yun. Napansin na rin ni Castillo yun. Sabi yan, napansin nyo na, teka, parang kada... Sa round number 7, ayaw pa rin sumuko na Mexicano. Lumalaban pa rin ito kahit siya ay naging dihado. Pero mas malakas pa rin talaga ang kamao ng ating pambato. But Castillo doesn't have to have that same snap in his... Kaibigan, ang systematic breakdown sa boxing. Di ba? Hindi nyo po kailangan knockout kagad. Hindi kailangan manggigil at ibuhos lahat sa early rounds. Natin, is slowly and systematically breaking down Luis Castillo. Good 1-2. Okay. 1-1-2 from Jerusalem. Huge props to him. He's still fighting. He's still standing. Even though he's very much battered here. But at the same time, you gotta give it to Melvin's pace. Yes. You know, yung pace, yung conditioning Yes. niya. Diba? He's not letting up. Jerusalem. More uppercuts by Jerusalem. Overhand right from Jerusalem. Another one. Paano po bumubukas yung ibabaw ni Luis Castillo? Yan, panoorin niyo po si Melvin Jerusalem. He's peppering the body. Round number 8, bumabagal na ang kalaban habang lalo namang ginaganahan ang ating kababayan. Pick up from where he left off and starting to Right hand consistently lands. land. Starting to look like a sparring match.
Look at that. Jerusalem trying to finish Right this. Another right hand there by Jerusalem. And Jerusalem answers. Definitely got Castillo's attention. Sa round number 9, malinaw na dito kung sino talaga ang dominado. Hindi na makaporma ang Mexicano dahil sa husay gumalaw ng ating pambato. Sneaky uppercut there by Jerusalem. Siya, itong si Jerusalem rin Body shot. thrown. Take its toll on Luis Castillo. Beautiful triple hook. Followed. Nice move yan eh. No answer Coming from a Castillo, shorter no? guy, Coming Yes. from the shorter guy. The head movement is so nice to see. Then afterwards, babato siya ng ganyan. Tatlo. Castillo. That's absolutely right. And the Round number 10, gustong makabawi ng Mexicanong kalaban pero di talaga siya umuubra sa ating kababayan. Time to push the panic button. Well, he needs to wake up and then he throw needs to more use punches. his reach advantage. Oo nga that's eh. for sure. But I think that's too late for that. It's already in 10th round. Hopefully not knocking Diba, if he wants. Just box around and not take any risks. And I this is guess why. he's not doing that. Being the aggressor. And this It's is interesting. one of the rare times that the smaller guy Here is that good right hand from Jerusalem. Ito na naman yung right pasok hand. lagi yung kanang kamay na yun. How many more right hands can Castillo take? Diba? Biglang bumalik siya kasi si Jerusalem. Right hand He's from gonna Jerusalem. try to finish this. Exchange of words from our protagonist here. And up to now. Final 10 Right seconds. hand from Jerusalem. Oh my. What a way to end this round. Sa round number 11, ganun pa rin ang senaryo. Bugbog sarado na talaga ang Mexicano dahil mas mabigat talaga ang kamao ng ating pambato. In this round, the referees take a good look. Wala na. Continuous onslaught here. Left hook there this by point. Jerusalem. Another right hand. Oh. For Jerusalem. Body shot from Jerusalem. So far in 11 rounds, we're seeing a masterclass. Good right hand again from and this has been a masterclass all throughout, all 11 rounds in favor and courtesy of Melvin Jerusalem. As he eats a body shot from Jerusalem. Pero Coming in. ano eh, I mean, Round number 12, hindi na uubusan ng lakas ang pambato ng Pilipinas. Lalong naging ganado ang ating kababayan. Bugbog sarado ang inabot ng Mexicanong kalaban. Walang naipanalong round ang Meksikano, kaya malinaw na panalo talaga dito ang ating pambato. In front of a jam-packed arena. what about that performance by the champion, John? Si Melvin Jerusalem ay muling itinaas ang bandila ng Pilipinas sa pambihirang lakas na kanyang pinamalas. God bless everyone.